Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Nakakatuwa na talagang tuloy-tuloy ang pag-usbong ng ating industriya. Dahil pag tinitignan ko yung mga katanungan sa social media, halata mo na yung mga tanong ay galing sa mga baguhan, mga bagong breeders. So, yung mga veterano na, again, medyo bigyan natin ng pagkakataon itong mga bagong breeders. Pag kayo sanang magsawa, yung mga veterano, na kuminsan paulit-ulit yung mga topics na tinatalakay ko, kasi gusto natin bigyan ng pagkakataon ang mga bagong breeders. Kasi, nung araw, maraming veterano, tayo yung bago. Ngayon, tayo na ang veterano, merong bagong dumarating. Kaya, maganda ang industriya natin dahil habang lumalakad ang panahon, may mga bagong breeders na pumapalit sa atin. Kaya ang kultura ng sabong sa Pilipinas ay napakaganda. Okay? Pagpatuloy natin ang pagtunghay sa mga katanungan ng mga bagong breeders. Halimbawa itong si Romeo Diaz 5173. Hindi siya makapag-decide kung ano daw ang kanyang gagawin sa feeding. Doc, wet feeding ba o dry feeding? Okay, Romeo, ang pagpapakain ng manok ay kung saan kagamay. Yun ang bottom line. Pero ano ang advantage ng wet feeding? Pag summer, mainit ang panahon, medyo mahinang kumain ng manok dahil sa init ng katawan. Siyempre, mas gusto niya wet feeding dahil may kasamang tubig. Ang isang advantage ng wet feeding, pag nagpapakain ka ng mga pellets o kaya ng mga granules, kung minsan may mga dusty particles, kasi kung yan ay nadudurog, may mga dust parang alikabok sa feeds. Karaniwan, nandito yung mga vitamins and minerals. Pag nag-wet feeding ka, siyempre kakapit yan. Dahil basa, kakapit lahat. Hindi man yung basa-basa na umaagos, siyempre yung tamang-tama lang para buo yung feeds. Kaya nakakain yung vitamins and minerals, hindi nagkakaroon ng vitamin and mineral deficiency. Ang disadvantage ng wet feeding, pag hindi maubos yung pagkain o hindi mo nalilinis yung kainan, may posibilidad na tumubo ang amag. At yung amag nagpuproduce ng mycotoxin. Pwedeng maapektuhan yung liver or yung paglaki ng manok o yung performance ng manok sa laban or performance ng inahin sa pangingitlog dahil nga doon sa toxin na nanggaling sa amag. Dahil yung wet feeding mo, hindi gaanong nalinis ang pakainan. Okay? Ang dry feeding naman, yung binabanggit ko ng mga toxins na yan, ay hindi magde-develop dahil hindi basa, tuyo-tuyo. So yun ang advantage ng dry feeding. Isa pa, pag dry feeding, papasok yan hanggang sa balon-balunan at yung balon-balunan ay matututo na mag-digest o gumiling ng matitigas na bagay. Ang balon-balunan ay magiging well-developed ang mga muscles, kaya kahit anong kakainin in the future, madaling magtunaw ang manok na yan. Kung yan ay panlaban, halimbawa nagpo-pointing ka na, dahil yung balon-balunan na yan ay na-train na gumiling ng matitigas dahil sa dry feeding, madali siyang magtunaw, madaling i-point sa araw ng laban. So, ang bottom line nito, ang sinasabi natin, kung saan mas gamay mo, dun ka lumagay. At kung maganda ang resulta, i-maintain mo lamang yung sistema mo, parehas na okay ang wet and dry feeding, may advantages and disadvantages, timbangin mo lamang kung alin ang mas mainam para sa iyo. Ibang topic naman kay Jose Cam 3389. Sir Doc Hill, maraming salamat po. Ginawa ko po yung mga payo mo, disinfection. Gumamit po ako ng 3 klase, Creolina, Sonrox at Quaternary Ammonium po. Observe ko po parang effective kasi napakamahal ang Marex vaccine. Konti lang naman nilagaan ko, nasa 20 to 30 heads per season. Maraming salamat po, Sir Doc Hill. Health is always number 1. Okay, Jose, ito yung topic ko yata na pinag-usapan natin, ang Marex vaccine. Ang sabi ko, yung Marex vaccine,
yan ay magandang prevention pag laging tinatamaan ang farm mo ng Marex dahil merong carrier sa iyong farm. Ang mga katulong dyan ay disinfection. May binanggit si Jose rito na Creolina, Sonrox at quaternary ammonium compound. Ang ganda kasi ang prinsipyo sa likod nito. Halimbawa, ang Creolina ay may tuturing na medyo mababa ang level na disinfectant. Pero may gamit ito. Ang Creolina ay isa sa mga disinfectant na kahit madumi ay effective pa rin. Kaya yung Creolina, kahit may ipot, may lupa, effective pa rin. Kaya makikita nyo, doon sa mga foot bath, papasok sa mga farm, yung inatapakan ng tao, o yung sa wheel bath, deep ramp, dinadaan ng sasakyan, karaniwan ay Creolina ang inilalagay. Ano ang advantage ng Creolina? Kahit may ipot, kahit may lupa, may dumi, effective pa rin ang paggamit ng Creolina. Ngayon, hindi lahat ng bacteria or virus ay pwedeng patayin ng Creolina. Kaya nga maganda ang paglagay mo ng Sonrox. Pero mas mainam, Jose, pag naglagay ka ng Sonrox, ito ay chlorine ang base niya. Mas mainam malinis yung lugar. Kasi ang Sonrox, ang chlorine, hindi kayang magdisinfekta ng marumi. Mas effective ang Sonrox o chlorine doon sa malilinis na surfaces para sigurado mamamatay ang bakterya at ang virus. Yung pangatlo, binanggit mo, ay quaternary ammonium compound. Ito ay may wetting agent or surfactant o kaya pang nililinis yung surface para full contact yung disinfectant doon sa virus at sa bakterya para mas mabilis mamatay ang virus o bakterya. So, ang ganda ang pagkasabi mo, Jose, dahil yung kombinasyon ng Creolina, ng Sonrox, at ng quaternary ammonium compound ay pwedeng patayin talaga ang virus. Lalo yung virus ng Marex, pwedeng-pwede yung Sonrox, pwedeng-pwede yung quaternary ammonium compound. Tama nga na mahal ang bakuna ng Marex. So, kung wala kang bakuna, makakatulong ng malaki ang pagdisinfekta at tamang disinfection at tamang disinfectant ang gagamitin. Ito naman ang tanong ni John Garrett Ruelo 1434. Hello po, Doc. Tanong ko lang sana, kasi never ko pa po na-experience magbakuna. Pwede po ba magbakuna ako ng Foulpox kahit hindi pa ako nagbabakuna ng B1B1 plus IB at Lasota? At sa pangalawang katanungan, Doc, pwede ba mabakunahan ko ng diretsyo yung manok at sisiw ko ng Lasota po? Okay dyan. Linawin natin lahat yung katanungan mo. Yung una, pwede bang magbakuna ng Foulpox na hindi pa nababakunahan ng B1 at Lasota or IB? Noon na dyan, sinabi ko na walang standard na vaccination para sa lahat. Karaniwan ang Lasota ibinibigay ng 4 weeks of age hanggang 5 weeks. Ang best example ko lagi ay yung sa farm ko. Sa farm ko, dati hindi ako tinatamaan ng bulutong kahit sa buwan na. Bigla na lang tumatama sa akin as early as 10 days yung bulutong. So kung programa ko yung Foulpox ng 28 days, tumatama yung bulutong ng 10 days, wala nang kwenta yung Foulpox vaccine. Kasi nga, nauuna yung B1IB sa Lasota bago yung Foulpox. So, para masagot yung tanong mo, kalimutan mo na yung mauna ang B1IB Lasota. Unahin mo na yung Foulpox. Ang ginagawa ko, dahil tinatamaan ako ng 10 days, as early as 5 days, nagbabakuna na ako ng Foulpox. Dahil yung sisiw na 5 days, may balahibo pa sa pakpak. Ang ginagawa ko, binubunot ko yung balahibo para hindi sasabit yung bakuna ng Foulpox. Tapos isasawsaw ko doon sa bakuna bago ko itusok. Yung iba, ginagawa nila ay inaalis yung isang needle kasi dalawa yung needle ng pangbakuna ng Foulpox eh. Pero ako naman, dahil alam ko namang iwasan yung mga blood vessels,
Kahit dalawa, ubra. Yung gusto ng isa, pwede pa rin, wala namang problema. Ulitin mo na lang kung kinakailangan dahil kung minsan may mga farm na madalas tamaan ng fowl pox. So ulitin ko, pwedeng unahin mo yung fowl pox pag maagang tumatama ang bulutong sa iyong farm. Ngayon, yung pangalawang katanungan mo, pwede bang dumiretso ng lasota kahit wala pang B1B1? Mas mainam lagi na may B1B1 na priming at lasota na pang booster. Pero pag nagkakapestehan na halimbawa doon sa paligid ng manukan mo at yung manok mo ay 5 days pa lang at hindi ka pa nakakapagbigay ng B1B1, walang problema. Bigyan mo ng lasota kahit day 5. Kahit day 1 pa yan. Kung nagkakapestehan sa paligid mo, huwag mo nang isipin na magbigay mo na ng B1B1. Patakan mo na ng lasota sa mata. Walang problema yan dahil may clear and present danger sa kapaligiran. Kung sakaling magkaroon ng vaccine reaction, dahil sa pagbibigay mo ng lasota as early as day 1, madali lang naman yan. Pwede ka magbigay ng mga anti-mycoplasma antibiotics para huwag mag-develop ng CRD yung manok mo na binakunahan ng lasota. Mga kaibigan, marami pang issues ang ating pag-uusapan. At iyon ay discuss natin sa mga susunod na episode ng ating programa. Huwag lang kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification button para pag may bagong episode, kayo ay laging updated. Laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number 1.